Audio Power Amplifier EPE 150. Ito yung likod niya, made in China, Dayton Audio. On natin to guys, para makita yung kanyang issue. Mukhang may kumakaluskos sa screen. Lagyan na on. Lagyan natin ng music to. Hindi makokontrol yung volume nya. Mahina yung sound, dapat malakas. May problema yata to, yung volume nya. Dito na pala tayo guys. Ito lang ko pala guys yung pag-repair nito dito na EPE 150. Dumating na kasi guys yung pyesa. Yan. Order natin guys sa online. Try natin palitan to. Galing pa ito guys ng China. Kung baka sa made in China. Bakit made in China ba ito? Oo nga, made in China nga siya. Sa China nga galing yung pyesa niya. Dito na tayo guys. Dito yung kabit guys. Yan. Papalitan ko muna. Ako muna yung ating cellphone para di masyado tumahaba yung ating video. Dito na pala tayo guys. I-shortcut ko ito ng konti yung video para hindi siya masyado mahaba. On. Lalagyan ito ng music. Actually guys, yung may-ari nito guys, yung isang followers natin guys sa FB. Pinadala ito guys sa shop through Lalamove. Yung nga guys, bibidyohan ko yung kanyang loob. Kung baka sa para for remembrance. Ito guys, pinalitan natin yung kanyang master volume. Ito sa guys, in-order pa natin to galing China. Medyo may kamahalan nga ng konti. Wala kasi masyado mabibili dito guys dito sa Paranaque. Kailangan talaga sa luluwas pa ng ibang bansa yung through online. Kung napansin nyo guys, ito yan, 78015 yun guys, sa blower nya. Ito sa kanyang blower. Hindi kasi guys umigot yung kanyang blower. Akala ko nga fan ng sira nya. Kaya pala guys yung supply nitong yung pan hindi sa guys nagsusupply sa pan kahit na mainit na guys yung kanyang amplifier. Kaya guys nag-direct tayo dito, gumamit tayo guys ng 78 na 015. Ito pala guys yung likod nito Dayton Audio. Yan. Meron siya guys low pass, mono stereo. Line input, line out. Ito guys kabitan ng speaker nya. Parang meron siyang bridge. Tama ba? Bridge. Meron siyang bridge. Left and right. Meron siyang patent ng US pro made in China. Pero actually guys, mukhang original na klase ng amplifier ito. Dahil nga lalaki ng mga wire na kanyang ginamit.
Double sided pa guys yung kanyang mga hinang. Actually sa hindi nakakalam pag double sided guys yung hinaw ng amplifier, medyo mahirap sa gawin. Yan guys ang kanyang gumagamit na rin siya ng toroidal. Yung kanyang supply. Kita ba? 25.8, 0.25.8. Medyo malaki yung kanyang transformer kumpara doon sa transformer ng 302. Ang 302 kasi guys ano yun, 24024. Kaya medyo mas malaki siya. Mayroon na rin dito. Sa kabila mayroon din. Dalawa yung kanyang protect. Ito guys yung kanyang kapasitor, yung main filter cap. 50 volts, 6,800. Mukhang ano nga siya. Ito guys yung kanyang UPT. Hindi natin siya makita dahil walang number dito sa board. Gumagamit yata siya guys ng 5200 in 1943. Hindi natin makita guys dahil nga nakatago siya. Yung nga ulitin ko double sided yung kanyang mga hinang. May hinang sa kabila, may hinang sa kabila. Actually guys, pag double sided guys medyo mahirap sa gawin. Mahirap kasi tanggalin guys ang pisa pag double sided. Testing natin to guys. Kukunan ko lang ng video yung kanyang pisa sa loob. Para guys may remembrance tayo rito guys sa dito na 150 ito. APE 150. Testing, taas. Jam battle mix activated. Baba. Ito guys, i-bridge natin. Yan. Yung kasi guys nakalagay sa bridge, medyo lumakas siya. Yan. Pag i-bridge,